Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinagmalaki ang manggagawang Pinoy. Pamahalaan tiniyak na tuloy-tuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na mabigyan ng ligtas at makataong trabaho sa iba't ibang bansa ang ating overseas Filipino workers. Ang detalye sa report ni Claysel Pardilla. Pinagmalaki at kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang husay, sipag at hindi matatawarang sakripisyo ng mga overseas Filipino workers sa Japan. Sinabi yan ng presidente sa harap ng Filipino community na kanyang binisita sa Osaka, Japan at tinawag pa niyang mukha ng mga bagong bayani. Alam niyo, lahat ng makilala ko, presidente, prime minister, hari, sultan, kung ano man basta yung mga leader na ano, ang unang lagi sinasabi, lahat ng mahal na mahal namin yung mga Pilipino na nandun sa amin. Gustong-gusto namin ng Pilipino. Dahil, unang-una, siyempre, importante sa akin, napakasipag. At saka, kahit wala na sa yung pakiusap, madaling pakiusapan, kasi tumutulong kahit wala na sa trabaho. Kaya naiba talaga ang ugali ng Pilipino, kaya nakaka-proud kayong lahat. Siniguro ng Pangulo ang pagbibigay ng buong suporta sa mga OFW tulad na lamang ng pagtanggap ng mga bilateral labor agreements sa mga bansa na layong makapaghatid ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipinong nais mag-abroad. Upang matiyak natin na ligtas at makatao ang trabaho at nabibigyan ng pagkakataong umunlad ang ating mga kababayan. Pinabubuti rin ang serbisyo para sa mga OFW mula sa kanilang pag-alis ng bansa hanggang pagbalik ng Pilipinas. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos, napakikinabangan na ang OFW Airport Lounge. Nakatatanggap din ng tulong pinansyal at pagsasanay sa ilalim ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. Layunin ng ating pamahalaan na paghusayin ang mga serbisyo upang mahikayat hindi lamang ang mga dayuhan na mamumuhunan at mga turista, kundi pati na ang kapwa nating mga Pilipino na nais muling manirahan at mamuhay sa sariling bayan. Ibinida rin ng Presidente ang patuloy na pagtulak ng mga reforma para mas mapalago pa ang ekonomiya at masuportahan ang maliliit na negosyo. Tinututukan din ang turismo, agrikultura, industriya at teknolohiya habang nakikipagtulungan sa mga pribadong sektor para makalikha ng mas maraming trabaho para sa lahat. I recognize the weight of your sacrifice and the strength that it takes to provide for your families from afar. You are at the heart of our government's efforts, and you deserve not only our gratitude, but you deserve our full support. Sa susunod na taon, nakatakdang ipagdiwang ng Pilipinas at Japan ang ika-70 taong diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. Pinagtibay-ane ito ng kasaysayan, pagkakasundo at pagkakaibigan. Hinikayat niya ang mga Pinoy sa Japan, lalo ng mga kabataan, na pagtibayin pa ang pundasyong ito na tulay sa pagkamit ng mas matatag at mas masaganang relasyon ng dalawang bansa. Claysel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.